Shut your freaking mouth or else I will shoot you one by one. I hate noise. I hate crying. You. Yeah, you. Come on. Ako ang namumuno sa lugar na ito. Kaya ako ang masusunod. Kapag sinabi kong mananatili kayo rito, mananatili kayo. Hindi niyo pwedeng suwayin ang utos ko. Naintindihan niyo ba? Ang buhay ng mga kasama niya ay nakadepende lang din sa kanya. Tama sinabi ng anak ko. Kaya kailangan lang natin paslangin. Ay ang matandang yan. Pinagpalang araw sa inyo, Kabanong. Kilalanin niyo na lamang ako sa pangalang Andres. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kwento na nangyari noong taong 1995 sa probinsya ng Leyte. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar para na rin sa pribadong buhay ng mga sangkot sa kwento. Dahil ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Nangyari ito nung ako ay binata pa lang. Maulang gabi noon, nasa biyahe kami kasama ang tatay ko. Nakasakay kami sa isang bus na provided ng isang recruitment agency. Meron kasi kaming pinagpasahan ng requirements namin. Kaming dalawa ng tatay ko ang isa sa maswerteng napasama sa mga taong mapapasama patungong Malaysia. May maganda raw kasing trabaho na naghihintay doon. Sa aming dalawa ni Papa, pagiging elektrisyan ang papasukan namin. Sa ibang kasama namin, iba-iba rin. Pero bago mangyari yon, kailangan daw muna naming mapagsama-sama sa iisang lugar. Kailangan daw muna kaming makausap. Kaya nagkaroon sila ng seminar na kung saan lahat ng mga ipapadala sa ibang bansa para magtrabaho ay bibigyan ng mga guidelines. Dahil desperado naman na kaming magkaroon ng trabaho, sumama kami. Nasilaw din kasi kami sa kikitain. Malaki-laki. Sobrang layo sa kinikita namin ni Papa dito sa Pilipinas. Ang unang sabi sa amin, dadaling kami sa Isla Portia. Isa itong isla sa Leyte pero hindi kami pamilyar. Sa tagal na namin sa probinsyang yon, yun din ang unang pagkakataon na narinig namin ang islang yon. Basta ang sabi nila sa amin, doon daw ang seminar. Pa, 3 oras na tayong nasa biyahe ah. Ang layo naman pala ng seminar natin. Anong klase ba to? Ngayon lang ako nakaranas ng ganito katagal na biyahe. Huwag ka na muna magreklamo. Ano ka ba naman? Mabuti nga magkakaroon na tayo ng trabaho eh. At saka, libreng seminar to para sa atin. Malaki ang may tutulong nito para maihanda tayo sa trabahong papasukin natin sa ibang bansa. Naiinip na kasi ako eh. Sakit na ng puwet ko kakaupo. Parang mabubutas ko na nga itong inuupuan natin eh. Tiisin mo na lang. Kung talagang malayong lugar na pagdadausan ng seminar, wala naman tayo magagawa. Alam mo naman na wala nang matinong lugar sa syudad. Kaya ayaw siguro nila doon. Anong walang matino? Ang dami kayong magagandang venue na pwedeng pagdausan ng seminar doon. Mabuti pa. Matulog ka na lang. Gigisingin na lang kita kapag malapit na tayo. Hindi na ako makakatulog nito. Hintayin ko na lang na makarating na tayo. Hindi ka ba masaya? Magkakaroon na tayo ng bagong trabaho. Mas magkakaroon na tayo ng mas malaking kita. Matutubos na natin ang lupa sa tiyahin mong sakim. Masaya naman. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi ako sobrang saya. Alam ko na kung bakit. Kasi hindi ka sanay magtrabaho sa ibang bansa. Kayo ba? Hindi ka rin naman sanay ah. Pero marami kasi akong kakilala na galing na ng ibang bansa. Sa dami ng kwentong naririnig ko sa kanila, parang alam ko na rin ang pakiramdam ng magtrabaho sa ibang bansa. Pero ikaw, Andres, huwag ka masyado ma-stress. Ang pagkakaiba lang naman sa ibang bansa, iba ang lengguwahe. Pero ganun pa rin naman. Nakakapagod. Maswerte ka pa nga kasi makakasama mo ko doon. Yung iba nga rito, walang kasamang tatay eh.
walang kasamang kakilala. Basta, bahala na. Ang iniisip ko na lang, maubos ang lupa. Kayo kasi, sinanla niyo pa sa kapatid yung si Raulo eh. Pwede naman sa iba isanla. Ang laki magtubo ni tita. Akala niya yata, tumatay tayo ng pere. Oo na, pagkakamali ko na yon. Eh kung alam ko lang na ganun siya, di sana kay paring Nomer ko na lang sinanla. Pero, eto na nga oh. Itatama ko na yung pagkakamaling nagawa ko. Mababawi rin natin sa tiyahin mo ang lupa natin. Magtiwala ka lang sa akin. May tiwala naman ako sa inyo. Hindi naman nawalan. Eh, yan ang gusto ko sa'yo. Idol na idol mo ko eh, no? Uy! Boss, pakiayos naman ang pagmamaneo. Yo, wag mo ngangasan boses mo. Baka mamaya iwan ka sa labas. Tingnan mo ang dinaraanan natin, oh, liblib na. Eh Manong, kanina pa kasi ganyan magmaneo yan eh. Parang mga walang sakay na buhay. Are, kalma. Mahirap na kung mapag-initan ka ng driver at konduktor. Naging maayos naman ang pagmamaneho na ng driver. Inisip na lang namin na baka pagod na rin yon, kaya medyo nawawala na rin sa wisyo. Pero pinabagalan na lang namin sa kanya ang pagpapatakbo ng bus. Sumunod naman siya at hindi na nagsalita pa. Hindi nagtagal, nakarating na rin kami sa sinasabing lugar. Bandang 12:00 na yon. Pero nagtataka kami sa kinalalagyan namin. Pagsilip kasi namin sa labas, warehouse lang ang nakikita naming maliwanag. Walang kahit na anong gusali ang naroon. Mas kinabahan pa nga kami nang biglang may pumasok na mga armadong lalaki at tinutukan kami ng baril. Mga boss, ano nangyayari? Bakit nyo kami tinututukan ng barel? Hindi sumagot ang mga lalaking yon. Sapilitan lang kaming inilabas ng bus. Nagiiyakan na ang mga kasama naming babae. Wala rin namang magawa kami mga lalaki dahil isang maling kilos lang namin, siguradong bubulagta kami. Kinaladkad nila kami papasok ng warehouse. Nilagyan kami ng mga tali sa kamay. Magkakahilera kaming nakaupo. Kahit na anong pagmamakaawa namin, parang wala silang naririnig. Visit na. Scam yata yung nasa liya natin ah. Hindi yata sila mga recruiter eh. Napaisip ako sa sinabing yun ng lalaking nasa gilid ko. Saka ko lang napagtanto na naloko kami ng mga taong nagsabi na bibigyan kami ng trabaho. Kinabahan ako ng malala. Malakas ang kutob ko na parte sila ng isang sindikato sa probinsya ng Leyte. Shut your freaking mouth or else I will shoot you one by one. I hate noise. I hate crying. You. Yeah, you. Come on. Sir, wag sir. Wag po. Wala po akong... If you don't stop making noise, I will put the bullet in your head like what I did to him. You understand? Poor Filipinos! Para kami mga bata noong mga sandaling yun na tumangutangulang ng paulit-ulit kabanong. Takot na takot, nanginginig sa kilhabot. Trauma ang inabot naming lahat habang pinagmamasdan ang kasama naming nakadapa na sa sahig habang butas ang noo nito. Nice. Just like that. Behave yourself and you will be saved. Boys! Boys! Guard these people until morning. I want a nap. If someone attempt to leave, kill!
Bilis! Hindi pwedeng pabagal-bagal. Maabutan tayo. Mang Agno, kalma lang. Malayo na tayo sa kanila. Pero kailangan yung bilisan para hindi nila tayo makita. Masakit na pa ako. Hindi ko na kaya ang tumakbo. Sige na. Mauna na lang kayo. Hindi pwede. Hindi ka namin iiwan. Pinagsasabi niyo dyan pa. Magiging pabigat lang ako eh. Kung hindi mo na kaya tumakbo, ipapasa na lang kita. Tara! Hindi ko inintay pa na makatutol si Papa. Pinasan ko na siya sa likuran. Nang marinig ulit namin ang magkakasunod na putok ng baril, mas lalo kaming nakaramdam ng kilabot at kaba. Mabigat si Papa, pero sa sobrang takot, parang hindi ko nararamdaman na may pasan ako. Mabilis kaming tumakbo ni Tomas. Marami man ako natatapakan matutulis ay hindi ko na yung pinapansin pa. Andres, dito muna tayo. Pahinga ka muna. Malayo naman na tayo eh. Anak, ibaba mo na ako, Andres. Kaya ko naman na ulit tumakbo. Nakapagpahinga na ako. Sige, dito na muna tayo. Sa iba na sila duman eh. Sigurado ako, hindi na nila tayo makikita. Bisit ng mga sindikato yun. Paano nila nasisikmura na mandukot ng tao tapos ibebenta nila sa ibang bansa? Mga halang ang mga kaluluwa niyan. Magtataka ka pa ba kung kaya nilang gawin to? Kanina nga, binaril sa harapan natin yung isa sa kasama natin eh. Nakakaawa. May pamilya yun eh. Nakausap ko yun bago tayo bumiyahe kanina. Kaya nga kailangan nating makaligtas dito. Kailangan nating ipaalam sa kinaukulan na nangyari. Kung hindi sila mahuhuli, mas marami pang kagaya natin ang mabibiktima nila. Napasandal na lang ako sa puno. Kahit na papaano ay nakahinga na rin ako ng maluwag. Pero hindi pa rin ako naging kampante. Hanggat hindi pa kami nakakaalis sa lugar na yon, alam kong anumang oras ay pwede pa rin kaming mamatay. Nakakainis. Kailangan ko ng magandang trabaho eh. Ito na lang yung paraan para payagan ako ng dati kong asawa na makasama yung anak ko kada linggo. Kaso, bulilyaso pa pala. Ibig sabihin, hiwalay na kayo ng asawa mo? Oo. Siraulo kasi ako dati. Nung nanganak siya, lulong ako sa alak. Ayun, napabaya ako sila. Ngayon naman na nagbago na ako, ayaw na sa akin. Naiintindihan ko naman. Kaya nga ngayon sinusubukan kong maging responsableng ama sa anak ko. Ang kaso, sadyang ayaw na yata sa akin ang kapalaran ko eh. Maalas ang putik. Dapat makaligtas ka rito para mabalikan mo yung asawa at anak mo. Kahit yung anak ko na lang. May kinakasama ng iba yung dati kong asawa eh. Ganyan talaga ang buhay. Nasa uli talaga ang pagsisisi. Bakit kasi hindi nauso na sa unahan na lang
Sino kayo? Nandito kayo sa lugar namin. Nakita namin kayo na namimilipit sa sakit kaya dinala namin kayo rito. Pero huwag kayong mag-alala. Napainom na namin kayo ng gamot. Hindi na sasakit ang tiyan ninyo. Daniel po palang pangalan ko. Ito naman po si Kuya Monching. Maraming salamat Pero kumusta ang tatay ko? Bakit hindi pa rin siya nagigising? Magigising na rin siya maya-maya. Dahil sa edad kaya mas kailangan niya ng mas mahabang pahinga. Anong lugar ba ito? Kailangan na namin makabalik sa amin Anong ginagawa niyo sa lugar na yun? Mukhang di naman kayo taga rito Ha? Wala. Hindi kami kasama sa kung sino man ang tinatakasan nyo. Kaya pwede mo sabihin. Itatanong din sa iyo ng iba yan. Kaya mas magandang alam na rin namin dahil kami ang tumulong sa inyo. Na-scam kami. Human trafficking. Anong ibig mong sabihin? May isang ahensya na isinama kami para sa isang seminar. Pero yung pinuntahan pala naming seminar peke. Sindikato pala sila. Dinala kami sa warehouse. Tapos, ibebenta kami sa ibang bansa para gawing trabahador sa pagawaan ng mga droga. Buti na lang nakatakas kami. May iba pa kami mga kasama na naiwan. Hindi namin alam kung nakaligtas ba sila o hindi. Mga sindikato? Ngayon ko lang narinig na may ganyan dito sa probinsya namin Pero dito, ligtas kayo. Kapag nagising ang tatay ko, pwede nyo na ba kaming ihatid sa sakayan? Gusto na namin makauwi Di ko alam. Kailangan nyo muna kasing umarap sa namumuno sa lugar namin. Kapag may mga bago kasi, dapat nakikita niya. Hindi po kayo agad makakalis dito. Kasi tinuturing po kayong parte ng lahi namin Kumbaga, para pong bagong pamilya. Ha? Naku, hindi pwede. May mga buhay kami na sarili. May kailangan kaming tubusin na lupa. Hindi kayo kagad makakalis dito. Lahat ng mga dayo na nakakapasok sa lugar namin sinusuri ng maigi. Sinisiguro na hindi kayo mga espiya. Ha? Bakit ganun? Noong kasi, may mga nakakapasok dito sa amin ng mga espiya. Mga tagalabas na walang ibang gustong gawin kundi sakupin ang lupay na ito. Pero kailangan talaga namin makabalik sa amin. Hindi pwede magtagal kami rito. Makinig na lang po kayo kay Kuya Monching. Alam niya po ang mga patakaran dito sa amin. Para po hindi kayo mapasama. Kailangan niyo pong sumunod. Pero makinig ka na lang anak. Pa, kumusta pakiramdam mo? Ayos na ako. Hindi na masakit ang tiyan ko. Teka, kayo ba ang nagdala sa amin dito? Upo, kami nga ho. Maraming salamat sa inyo Mas mainam na rin sigurong narito kami. Kasi nakakatakot sa gubat Baka maabutan pa kami ng mga humahabol sa amin. Pero pa, paano yung bahay natin? Paano yung buhay natin doon? Kung babalik tayo kagad sa atin, wala rin namang mangyayari. Wala pa rin tayong pera. Mahirap pa rin ang buhay natin. Kaya samantalahin na lang muna natin ang pagkakataon na ligtas tayo rito. At dito, wala tayong ibang iisipin. Sinasabi niyo bang magtatagal tayo rito? Kapag nasiguro na nating ligtas ng makaalis, di alis na tayo rito. Ano naman? Andres, wala tayong magagawa. Kailangan natin ng tulong nila. Tingnan mo, wala pa nga tayong kain. Pinagpapawisan na tayo sa gutom mo. Hindi mo ba nararamdaman? Kuya Monching, mukhang gutom na po talaga sila. Kumakalamnisik muna nila Sige, dito lang kayo. Kukuha lang ako na makakain ninyo. Iho, maraming salamat Tumaw na lang ang lalaki at iniwan kami. Kasama namin ang batang kanina pa nakatingin sa amin at nakangiti. Daniel ang pangalan mo, di ba? Opo, Daniel po ang pangalan ko. Sabihin mo nga sa amin, anong klaseng lugar tong napuntahan namin? Mga rebelde ba kayo? Andres, hindi tama na tinatanong mo ng ganyan ng bata. Kailangan natin malaman kung anong lugar tong kinalalagyan natin.
Hindi ka na ba nadala sa nangyari sa atin? Nagtiwala tayo sa mga taong akala natin magbibigay ng trabaho sa atin. Huwag po kayong magtalo. Wala naman po kayong dapat ikabahala eh. Nasa mabuting kalagayan po kayo. Hindi po kami mga rebelde. Naniniguro lang kami. Ang hirap na magtiwala sa mga taong hindi namin kilala. Natigil lang ang usapan namin nang dumating na yung lalaki. May dala-dala siyang sinabawang baboy. Walang kanin, pero meron siyang dala na pininong mais. Yun daw ang ginagawa nilang kanin doon. Oh, kumain na kayo. Siguradong makakaramdam na kayo ng matinding gutom. Ay, maraming salamat ah. O paano po? Maiwan na muna namin kayo. Kumain lang kayo ha. Daniel, tara na. Samahan mo muna ako sa labas. Paglabas ng dalawa, ay agad kaming kumain. Pagtikim namin, wala kaming nalasahan. Walang timpla. Literal na nilaga lang talaga. Walang kahit na anong alat. Pero kahit na ganon, ay napilitan na lang kaming kainin yon. Gutom na kasi talaga kami, Kabanong. Nang lalambot na ang mga tuhod namin. Wala naman lasa tong kinakain natin. Parang hindi rin ako nabusog eh. Huwag ka na maginarte. Ang mahalaga naman maalam na ng tiyan natin. Magpasalamat na lang tayo. Sana naman yung kakainin natin mamayang gabi masarap na. Napasandal na lang ako sa dingding. Kahit na hindi naman ako naging masaya sa kinain ko, lihim ako nagpapasalamat dahil kahit na papaano, naitawid namin ang gutom namin. Makalipas ang ilang oras, hindi pa rin nakakabalik ang magkapatid. Nababagot na ako noon. Kaya nang makatulog ulit si Papa, naisipan kong lumabas muna. Tumingin-tingin lang ako sa bakuran nila. Marami silang tanim sa bakuran. Kung ano-anong gulay ang naroon. Meron din silang prutas sa gilid ng kanilang bahay. Bah, ayos ah. Mabubuhay ka na talaga kapag sa ganitong bahay ka nanirahan. Pero ayoko pa rin tumagal dito. Mas gusto ko pang humanap ng trabaho kaysa mabagot dito. Pero hindi na rin masama na dito kami napunta no? Ang mahalaga, nakatakas kami sa mga humahabol sa amin. Kuya, sino kinakausap mo dyan? Napahawak ako sa dibdib ko nang marinig ang tinig na yon ng batang si Daniel. Medyo nagulat ako kaya ang lakas ng tibok ng puso ko. Patawa-tawa pa ang batang yon. Kung hindi lang nila kami tinulungan, ay baka nakutusan ko na ang batang yon. Uy! Grabe ka. Ginulat mo naman ako. Hindi kita ginugulat, kuya. Magugulatin ka lang po talaga. Oo na. Pero mukhang payapa rito sa lugar nyo no? Ang daming tanim. Tapos, sariwa pang hangin. Ngayon lang po yan. Ha? Anong ngayon lang? Ngayon lang po may sariwang hangin. Sa mga susunod na linggo po mawawala na rin ang sariwang hangin kasi po babaho na po rito. Anong sinasabi mo? Ikaw bata ka ha? Napakalikot ng utak mo. Magbabago po ang lahat ng... Daniel, masok ka na sa loob. Nanggugulo ka na naman ah. Daldal ng kapatid mo no? Oo, ganyan talaga siya kapag may ibang tao. Teka, bakit nasa labas ka nung kailangan mo? Ha? Wala naman. Hindi naman siguro bawal lumabas, no? Ang ibig ko sabihin, ayos na ba ang pakiramdam mo? Oo. Ayos naman na. Hindi na nasakit yung tiyan ko. At medyo nabalik na rin yung lakas ko. Si Papa naman, nagpapahinga ulit. Alam mo naman na matatanda, mas gustong natutulog palagi. Tama lang naman na magpahinga siya. Dahil mamayang gabi, ihaharap ko na kayo kay Inang Sabel. Ano? Sino? Inang Sabel? Oo, si Inang Sabel. Siya ang namumuno sa lugar namin. Siya ang tinitingala at iginagalang dito. Bakit parang bigla naman akong kinabahan? May ginawa ka ba masama? Ha? Wala naman akong ginagawa masama, no? Bakit?
Wala naman pala eh. Kaya wala ka rin dapat ikabahala. Eh, sa bagay, Ang mabuti pa, pumasok ka na rin muna sa loob at magpahinga ka na rin. oo, sige. Maraming salamat ulit ha. Medyo inantok din naman ako ng mga sandaling yon, Kabanong. Kaya pumasok na lang din ako sa loob para matulog. Bandang 6:00 ng gabi na kami nagising ni Papa nang makaramdam kami ng kakaibang lamig. Pagbangon namin ay madilim na ang bahay na kinalalagyan namin. Tanging ang liwanag lang mula sa labas ang pumapasok sa loob. Oh, nasa na yung magkapatid? Hindi ko nga rin alam pa eh. Teka, tingnan ko lang sa labas. Papikit-pikit pa ang mga mata ko ng mga sandaling yon. Lumabas ako ng bakuran. Naglakad-lakad ako kahit na hindi ko alam kung saan ako patungo. Meron akong nadaanan na bahay. Malalakas ang usapan nila pero bigla silang natahimik at napatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero ngumiti na lang ako sa kanila dahil nakakaramdam ako ng pagkailang. Sa sumunod na bahay ay ganun din. Nakatingin sila sa akin na parabang yun ang unang pagkakataon na makakita sila ng tao. Sa kakatingin ko sa kanila, nakabanggaan ko na pala si Monching. Oh, bakit ka lumabas ng bahay? Pambira, sakit ha. Tigas naman ang dibdib mo. Kasi nagising kaming walang ilaw sa bahay niyo eh. Wala rin naman si Daniel kaya eto, hinahanap ko kayo. Pasaway talaga yung batang yon. Halika, bumalik na tayo. Isasama ko na kayo mag-ama kay Inang Sabel. Binilikan kami ni Papa. Pinahiram kami ni Monching ng mas maayos na damit. Habang naglalakad kami papunta sa kinaroroonan ng bahay na matandang si Sabel, hindi pa rin maalis ang tingin ng mga tao sa amin. Monching, bakit ganyan sila makatingin? Galit ba sila kasi may dayo? Huwag mo silang pansinin. Maglakad lang kayo. Sige. Sabi mo eh. Ilang sandali lang ay nakarating na rin kami sa bahay na bato. Inang Sabel, narito po ako para ipakilala sa inyo yung bagong residente ng San Rafael. Si Mang Agno at si Andres. Nakita ko po silang walang malay sa gubat kaya dinala ko na sila rito. Magandang gabi po sa inyo. Kayo ang pinakabagong residente ng aming lugar. Kaya marapat lang na sumunod kayo sa mga patakaran na meron kami dito. Bukas ay ipapadala ko sa inyo ang mga patakaran na nakasulat. Mas madali niyong matatandaan kung mababasa niyo ito. At bilang pagtanggap na rin, ipapairam ko na muna sa inyo ang isang bakanting bahay sa bandang dulo ng baryo ng San Rafael. Maraming salamat po, Inang Sabel. Pero hindi naman po kasi habang buhay narito kami. Baka po bukas makalawa umuwi na rin po kami sa amin. Sinasabi mo bang hindi kayo titira dito? Opo, parang gano'n na nga po. Hindi na kayo maaaring umalis dito dahil isa na kayo sa amin. At ang mga kagaya natin ay marapat lang na nagsasama-sama sa iisang lugar. Hindi magiging ligtas ang buhay ninyo sa paningin ng mga taong nasa labas ng baryong ito. At para protektahan kayo, kailangan nyong manatili rito. Maililigtas kayo ng proteksyon na kaya kong ibigay. Ay, sandali lang ho. Mawalang galang na ho Pero kasi, meron po kami mga dapat asikasuin sa amin. Napatpad lang po talaga kami rito kasi tinulungan kami ng magkapatid. Baka naman ho kung pwede, aalis na po kami bukas. O hindi naman po sa makalawa. Ano ba ang hindi nyo maintindihan sa sinabi ko? Kung hindi kayo titira dito, magiging delikado ang buhay ninyo.
Ah, Naintindihan po namin na nag-aalala kayo sa kapakanan po namin. Pero malayo na po kasi sa amin yung mahabol sa amin eh. Doon po sa tirahan namin, parang syudad na rin. Yung mga nahabol po sa amin eh, liblib din po yun. Ako ang namumuno sa lugar na ito. Kaya ako ang masusunod. Kapag sinabi kong mananatili kayo rito, mananatili kayo. Hindi niyo pwedeng suwayin ang utos ko. Naintindihan niyo ba? Pero Andres, hayaan mo na. Sige na, Monching. Ituro mo na sa kanila kung nasaan ang bahay na tutuluyan nila. Masusunod po, Inang Isabel. Wala na ako. Nangako tayo kay Mama na tutubusin natin yun bago siya namatay. Sinabi natin sa kanya na mababawi natin sa kapatid mo yung lupa pa. Hindi natin magagawa yun kung nandito tayo. Anak, tingin ko kailangan na natin pakawalan ng lupang yon. Ha? Ano? Teka. Sinasabi niyo bang isuko na lang natin yon? Yung lupa na naging dahilan kung bakit tayo nalagay sa panganib? Iyon nga ang pinupunto ko. Nagdahil sa lupang yon, ang daming nangyaring masama sa atin. Hindi mo ba naiisip na baka yun ang senyales para isuko na natin ang lupa? Pa, anong sinyalis ang pinagsasasabi niyo dyan? Kaya lang naman tayo nalagay sa panganib dahil masyado ka nagpauto dun sa agency na yon. At ako na kayo lang sinisisi mo. Kayo naman talaga yung unang nakipag-usap sa kanila eh. Sumama lang ako kasi akala ko okay yun. Pero hindi mo rin naman inusisa kung lihito mo talaga sila. Kung hindi kayo nagpauto sa agency na yon, wala tayo rito. Sa madaling sabi, kayo ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ay, sige na. Ako na. Kasalanan ko na. Kasalanan ko naman lahat palagi eh. Pa, bakit ba kayo ganyan? Bakit ba kasi parang ang bilis-bilis yung isuko yung lupa na yon? Sa atin nila Mama yun. Bakit ang dali-dali niyong isuko? Dahil pagod na ako, Andres. Pagod na ako sa halos buong buhay na lang natin. Sinusubukan natin magpatuloy para sa lupa. Wala na tayong ibang dahilan para mabuhay kung dyan lupa na yon. Gusto ko naman makahinga kahit paano. Masyado na tayo nilalamon ng lupain na yun eh. Bakit kasi doon niyo pa sinala sa kapatid niyo? Kahit saan ko isanla, hindi naman natin matutubos kasi nagkanda utang-utang na tayo na magkasakit ang mama mo. At si Mama naman ngayon ang sinisisi niyo. Kung sana, inalagaan niyo siya noon, hindi naman siya magkakasakit eh. Kaso mas inunan niyo pa palagi yung pagtatrabaho niyo. Minsan lalambingin kayo ni Mama, pero palagi na lang mainit ang ulo niyo. Tumigil ka na! Nakakasakit na yung mga pinagsasabi mo ha? Totoo naman eh. Kung ayaw mo rito, edi umalis ka rito. Bahala ka sa buhay mo. Basta ako susubukan ko mabuhay dito. Susubukan ko magsimula ng bagong buhay na hindi na nag-iisip kung saan ako hahanap ng pantubo sa lupa. Hindi ako makapaniwala na kinakaya ng konsensya niyo na abandonahin ang problemang ikaw rin mismo ang gumawa. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa inyo eh. Ay, saan ka pupunta? Sabi niyo di ba? Bahala ako kung aalis ako. Di bahala na talaga ako.
Nan. Pero ang isang problema ay hindi matatapos kung tatapusin mo lang ang buhay mo ng ganyan. Kahit tumulong ka dyan at mamatay, kung saan ka man mapapadpad kapag namatay ka, dala-dala mo pa rin ang problema mo. Huwag mo nga akong pakialaman. Wala kang alam sa mga pinagdaraanan ko. Umalis ka na. Pabayaan mo na ako dito. Hindi mo may babalik ang lupa kung tatalon ka dyan. Para mo na rin sinabi na mahina ka kasi sumuko ka rin. Ha? Teka, ano mo nalaman ng tungkol sa lupa? Kasi sabi mo lang kanina. Kanina? Di ba kanina wala ka naman dyan? Paano ka napunta dyan? Alam mo, normal ang mga problema. Walang nilalang sa mundo na nabubuhay na walang problema. Kumbaga, kaakibat ng pamumuhay natin ang mga problema. At kung wala ka dito, nabubuhay ka ng walang saysay. Pero ang mga problema ay ginawa para maging pagsubok sa buhay ng lahat. Ang sinamang sumuko sa problema ay nabuhay na lang din ng walang saysay. Kahit na marami kang sinayang na oras at pagod nung lumalaban ka pa, lahat ng yun ay malulusaw kung isusuko mo ang lahat ng pinaghirapan. Marahil, wala ako sa kalagayan mo, kaya hindi ko alam ang pakiramdam. Pero alam ko ang pakiramdam na mawala ng pag-asa. Kaya alam ko rin na ang solusyon sa problema mo ay hindi ang pagtalon sa tulay na ito. O sige nga, alam mo ba kung anong solusyon ng problema ko? Daldal mo no? Kala mo, ang dami mong alam. O sige nga, ano? Ikaw at ikaw lang ang makakaalam kung anong solusyon at dapat mong gawin. Hindi mo malalaman yon kung ngayon pa lang ay susuko ka na. Bumuntong hininga na lamang ako ng matalim. Buo na sana ang kalooban ko na tapusin na ang lahat. Pero napalitan niyo ng inis dahil sa babaeng bida-bida. Ano bang pangalan mo? Kalya, yun ang pangalan ko. Kalya? Anong klaseng pangalan yan? Eh ikaw, anong pangalan mo? Andres. Andres? Kapangalan mo ang alaga kong aso na namatay nung nakaraang taon. Wow aso pa talaga Totoo naman ang sinasabi ko eh. Kapangalan mo ang aso ko. Ang pagkakaiba nyo nga lang, mas maayos ang itsura niya kaysa sayo. Dami mong sinasabi. Pwede ba umalis ka na? Huwag kang tumalon. Wala kang mapapala dyan. Sige na, hindi na ako tatalon. Papansin ka eh. Kanina nasa mood pa akong tumalon eh. Mahal mo ang papa mo, di ba? Ha? Isipin mo na lang kung anong mararamdaman niya kung sakaling tinuloy mo ang binabalak mo kanina. Hindi na ako nakapagsalita sa sinabi niya, Kabanong. Naglakad na rin siya paalis. Habang ako, sandaling natulala. Tila tinamaan ako sa huling kataganan narinig ko. Aminadong medyo nasaktan din ako sa kaisipan na magdurusa si Papa kapag nawala na ako. Maraan akong lumayo sa tulay. Nakaramdam ako ng konsensya. Napapailing at napaupo na lang sa gilid. Ay, napakamakasarili ko talaga. Nakakainis. Nagmamadali akong makalis doon. Babalikan ko si Papa para makausap siya. Sa puntong yon ay nahimasmasan ako. Pero habang naglalakad ako sa masukal na eskinita, meron akong nasipa na bagay. Madilim sa parting yon dahil kakaunting liwanag lang ang meron doon. Kaya akala ko nung una, buko o nyug lang ang nasipa ko. Pero nang damputin ko yon, napagtanto ko na bungo pala yun ng tao. Mabilis kong binitiwan ng bungo. Napatras ako at napatingin-tingin sa paligid. Napapaisip ako kung papaanong nagkaroon ng bungo ng tao sa daan na yon. Samantalang mukhang hindi naman dating sementeryong lugar na kinalalagyan ko. Binilisan ko na lang ang lakad ko pauwi, Kabanong, at naabutan ko si Papa na naglalatag na ng banig. Huminga ko ng malalim at lumapit sa kanya. Pansamantala kong nakalimutan ang bungo na nakita ko. Pa?
Tungkol po sa nasabi ko kanina, nadala lang ako ng emosyon ko. Pasensya na po kung nasaktan ko kayo sa mga sinabi ko. Lumapit siya sa akin at tinapik ako sa balikat. Ngumiti siya na para bang walang nangyari. Naintindihan naman kita, anak. Alam ko naman kung saan nanggagaling ang pinaguhugutan mo. Ayos lang, nak. Huwag ka na mag-alala. Niyakap ko na lang si Papa bilang paghingi ng paumanhin. Mabilis naman kaming nagkaayos. Kahit naman medyo mataas din ang pride naming mag-ama, nagiging maayos din naman kami. Hindi naman yun tumatagal ng ilang araw. Ako rin naman eh. May kasalanan din naman talaga ako. Aminado ko na sa akin naman nagsimula ang lahat ng problemang ito. Pero anak, wala eh. Wala na talaga ako magagawa. Lalo na ngayon, pumalpak na naman ako. Pa, huwag niyo na pong intindihin yun. Naisip ko lang na mas mahal ka pa rin na magkasama tayo. Sigurado ka na bang ayos lang sa'yong narito tayo? Wala naman ako magagawa eh. Ayaw ko maiwan ka rito mag-isa. Hindi ko kayang isipin yung magiging buhay niyo nang wala ako. Ang sabihin mo, wala ka lang mahanap na bagong tatay na masarap magluto. Oo na, nagbubuhat na naman kayo ng bangko niyo eh. Pero may iba ko. Sa totoo lang anak, medyo nauwi-weirduhan din ako sa mga taga rito. Parang minsan lang kasi sila makakita ng gwapo eh, no? Ewan ko sa inyo pa. Nagtawanan na lang kaming dalawa ng tatay ko, Kabanong. Nakatulog kami ng mahimbing noong gabing yon. Walang kahit na anong naging istorbo. Kinabukasan, binalikan kami ni Monching para ipahiram ang kalan na yari lang sa sementong pabilog. Binigyan din nila kami ng bigas. Kabanong, hindi ko po inakala na ang pananatili namin doon ay tatagal ng ilang araw. At habang naroon kami, unti-unti kong napapansin ang mga kakaibang bagay sa mga taong naroon. Hindi yata napapadalaw rin yung magkapatid ah. Alam mo ba kung bakit? Bakit to? Natanong nga kita eh. Kasi hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin po alam eh. Kapag napapadaan naman ako sa bahay nila, palagi namang sarado. Narinig ko nung nakaraan parang pumunta raw sila ng bayan. Baka hindi pa nakakabalik. Etong bata, ano ang pangalan nun? Ay, si Daniel. Alam mo bang nahihiwagaan ako sa kanya? Bakit pa? Anong meron? Nitong nakaraan, may nakausap kasi ako lalaki. May tinanong lang naman ako tapos nakita ko si Daniel. Malayo pa siya. Paglapit niya, siya yung sumagot sa tanong ko ron dun sa lalaki. Nagtataka lang ako paano niya nalaman yung tinatanong ko ang layo pa naman niya? Ay, ano yon? Malakas ang pandinig niya? Hindi kaya may nasabi ka na noon sa kanya, tapos naalala lang niya bigla. Ano? Nasabi? Hindi naman ako nagtatanong ng mga tanong na alam kong hindi naman masasagot ng bata eh. Ano ba kasing tinanong niyo? Ang tanong ko kasi, papaano makakarating sa ilog kung saan maraming isda na pwedeng mahuli? Sabihin na natin na alam nga ni Daniel kung nasaan yung ilog. Pero papaano niya malalaman na yun ang tinatanong ko? Ang layo nga niya. Ba, oo nga no. Pero alam niyo pa, may napapansin din akong kakaiba rito sa lugar na to eh. Marami. Sige, kagaya ng ano? Kagaya na lang ng pagkain nila. Sa lahat ng bahay siguro dito, lahat ng pagkain nila walang timpla. Parang nilalaga lang nila talaga. Mabuti nga nagkaroon tayo ng sariling bahay at sariling pagkain eh. Para kahit papaano nakakapagtimpla tayo. Saka wala silang asin dito ah. Humingi ako nung nakaraan. Nakarating na ako sa dulong bahay pero wala naman ako napala.
At saka ito pa, walang tumatagal. Napapansin ko na parang lahat sila rito maputla. Parang hindi naaarawan yung balat nila kahit tirik minsan yung araw. Baka parte lang siguro ng kultura nila ang lahat ng mga bagay na napapansin natin. Hindi lang talaga tayo sanay kaya akala natin kakaiba. Baka nga siguro. O sige na, tapusin na natin yung niluluto mo. Nagugutom na rin ako Ay, bukas nga pala, maaga akong aalis Maghahanap-hanap lang ako ng mga gulay at pwede nating karnehin. Makakita lang ako ng dagang bukid at palaka, ayos na. Mas maganda kung makakahanap ka rin ng kuneho pa. Kahit na basta pwedeng makain. Dahil nilalamon na rin ako ng kuryosidad ng mga sandaling yon, pumasok na ako sa kagubatan para siguruhin kung ano ang nakikita ko. Nang makita ko na ng malapitan, doon ko na napagtanto na mga taong yon ay may mga bitbit na sandata. At base sa mga kilos at tingin nila, meron silang binabalak na masama sa lugar kung saan kami nakatira. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Nagmamadali akong bumalik sa lugar. Nagtungo agad ako sa bahay ni Aling Sabel. Inang Sabel! Inang Sabel! Buksan niyo po ang pinto! May masasamang tao na magtatangka ng masama! Inang Sabel! Ano ba kailangan mo at bakit gabing-gabi na nang bubulabog ka pa? Teka, ikaw yung babae nung nakaraan sa tulay Tinatanong kita, ano ba kailangan mo? May nakita kong grupo ng mga tao sa gubat. Papunta sila rito. May mga daladala silang sandata. At sa pagkakarinig ko aatake sila rito sa atin. Mga kalaban! Tumakbo ang babaeng yun papunta sa harapan ng bahay nila. Kinalampag niya ang hindi naman kalaki ang kampana na naroon. Dahil doon, nagising ang buong baryo. Bumalik ka na sa bahay nyo. Kahit na anong mangyari, huwag kayong lalabas. Mamamatay ka kapag hindi ka nakinig. Ha? Ano ba kasing nangyayari? Huwag ka na magtanong, umuwi ka na. Nagmamadali akong tumakbo pabalik sa amin, Kabanong. Pagdating ko roon agad kong ginising si tatay. Inis na inis pa siya dahil inabala ko ang pagtulog niya. Ay, nakakainis ka naman. Bakit ba? Ano ba problema at ginising mo ba ako? May mga dayo. Lulusob sila dito sa atin. Ha? Sino tayo? Bakit naman sila lulusob? Hindi ko nga rin alam pa. Basta, sabi ni Kalia, wag daw po tayong lalabas ng bahay kahit anong mangyari. Pambihira naman. Sa ngayong oras pa talaga sila gumanyan. Basta, dito lang tayo. Kahit anong mangyari, walang lalabas ng bahay. Nanahimik kami ni Papa sa bahay na kinalalagyan namin. Nakikiramdam lang kami sa paligid. Maya-maya pa, narinig na rin namin ang mga residente. Naghahanda na sila sa pagdating ng mga dayo. Hindi ako nakatiis. Sumilip ako sa labas. Nakita ko ang ilang residente na papunta sa gubat. May mga dala-dala silang mga patalim. Kahit na hindi naman ako kasama roon, kinakabahan pa rin ako. Bigla na naman kasing bumalik sa alaala ko ang sandaling tinatakasan namin ni Papa ang mga sindikato. Naalala ko rin si Tomas. Nakaramdam ako ng lungkot sa ideyang baka hindi siya nakaligtas. Ay, kanina ba kita tinatawag? Tulala ka na naman dyan. Po? Bakit po ba? Yung magkapatid ba, nakauwi na kaya? Baka mamaya madamay sila dyan sa sinasabi mong gulo. Wala po akong balita pa. Hindi naman ako napadaan dun Dumiretso lang ako kasi sa bahay mismo nila Inang Sabel. Diyos ko, huwag naman sanang mapahamak ang mga taga rito. Maya-maya pa, narinig na lang namin ang mga sigawan na nagmumula sa bungad ng gubat. Nagkasalubong na roon ang grupo ng mga dayo at ng mga taga sa amin. Hindi ko na natiis. Iniwan ko na muna si Papa. Lumabas ako ng bahay para makiusyoso sa mga yon. Pagdating ko roon, nakita kong mano-mano silang nagtatagaan. Pero wala pa akong 5 minutong naroon, bigla namang may humila sa akin. Dinala ako sa madilim na parte. Bakit ka nasa labas? Ha? Monching? Hindi ka dapat gumagala ng ganitong oras.
Kasama ito sa patakaran na sinang-ayunan mo. Pero nag-aalala ako sa mga kalugar natin eh. Tingnan mo naman kasi yung nangyayari oh. Sino ba kasi mga yan? Bakit nila ginugulo tong lugar natin? Mga aswang ang mga yan. Sa sinabing yun ni Monching ay bigla ko napatigil. Natamemi ako. Hindi agad rumihistro sa utak ko ang sinabi niya. Ilang segundo pa bago ko naisip yun. Hindi ko maintindihan. Kasi habang pinapanood naman namin ang nangyayari, hindi ko naman nakikita ang naging aswang ang mga dayo. Ha? Paano naging aswang sila? Tingnan mo, normal naman sila. Hindi mo sila kilala. Matagal na namin sila kinakalaban. Sa ngayon, hindi mo nakikita ang aswang sila. Pero ang totoo, aswang talaga ang mga yan. Kaya bumalik ka na sa bahay niyo bago ka pa nila makita. Bilis! Kahit na gusto ko pang manood, hinilan na niya ako paalis doon. Persahan niya akong ipinasok sa bahay namin. Sinalubong naman ako ng tatay ko ng malakas na batok. Sira ulo ka talaga. Ikaw yung nagsabi na walang lalabas pero ikaw tong lumabas. Sira ba ulo mo, ha? Ray, makabatok naman kayo. Kala niyo naman hindi niyo ako anak. Kung hindi kita anak, baka nilumpo pa kita sa katigasan ng ulo mo. Nakita ko siyang malapit sa nagkakagulo kaya dinala ko na siya kagad dito. Ay sige, maraming salamat, Monching. Buti na lang nakita mo siya. Kung hindi, baka wala pang balak yung bumalik rito eh. Hanggat hindi pa natatapos ang gulo sa bungad ng kagubatan, wala na munang aalis ha. Mapapama kayo kapag nalaman ng mga dayo na mayroong bago sa lugar na ito. Maraming salamat. Sige, mag-iingat kami. Tumango na lang si Monching sa amin at agad na ring umalis. Pinukula naman agad ako ni Papa ng masamang tingin. Ay, huwag mo nang uulitin yun, Andres, ha? Alam mo naman na tayong dalawa lang ang magkasama. E paano kung namatay ka kanina? E di ako na lang mag-isa rito. Pasensya na po pa. Siguro masyado lang talaga akong curious sa mga bagay-bagay kaya ganun. Hindi ko na po ulitin. Abay, dapat lang na huwag mo na ulitin. Kasi nakikitira lang tayo rito. Tinanggap nila tayo rito. Kaya huwag na tayo magdulot ng problema. Pero kung hindi ako lumabas kanina, baka nakalapit na yung mga yan dito. Hindi sila nabigyan ng warning. Malaki na itulog mo ngayong gabi pero tama na yon. Huminga na lang ako ng malalim kabanong. Makalipas ang halos 1 oras, narinig na namin na nag-atrasa na ang mga kalaban. Binalikan kami ni Monching at sinabihang bumalik na kami sa pagtulog. Pero hindi na ako dinadalaw ng antok noon. Hindi pa rin kasi mawala sa isipan ko ang sinabi ni Monching. Mga aswang. Yun ang sinabi niyang kalaban nila. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko magawang kumbinsihin ang sarili ko na aswang ang mga dayo. Kasi kung mga aswang sila, hindi na nila kailangan ng mga sandata. Sapat na ang kabangisan nila para umatake sa mga tao. Pero sa kabilang banda, binibigyan ko rin ng pansin ang sinabi ni Monching na baka wala lang talaga akong alam sa mga kalaban nila. Na baka masyado lang akong nakakulong sa ideya na ang mga aswang na palaging bangis ang ginagamit sa pag-atake. Bandang 5:00 na madaling araw, saka pa lang ako napagod kakaisip. Dinalaw na rin ako ng antok. Dakong 8:00 naman ng umaga, ginising ako ni Papa. Pinuntan kasi ako ng ilang tauhan ni Inang Sabel. Napabangon ako agad. Kinakabahan. Buong akala ko kasi ay may parusa sa ginawa kong paglabas ng alanganing oras ng gabi. Kailangan mo sumama sa amin. Gusto ka makausap ni Inang. Ha? Teka, anong kasalanan ko? Huwag kang mag-alala. Wala ka namang kasalanan eh. Kailangan ka lang niya makausap. May parusa ba ang anak ko? Wala. Kaya hindi kayo dapat na kabahan. Kinakabahan pa rin ako nung sumama ako sa kanila, Kaabanong. Pagdating namin sa bahay ni Inang Sabel, nakita ko si Kalia, ang babaeng nakausap ko sa tulay. Saka ko lang dinalaman si Inang Sabel pala ang lola niya. Maganda umaga po. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Paano mo naman nalaman kagabi na may mga lulusob na dayo sa lugar natin? Lumabas po kasi ako ng bahay eh. Hindi kasi ako dinadalaw ng antok.
Kaya naglakad-lakad na muna ako sa labas. Nakaabot po ako sa bungad ng kagubatan. Tapos, doon ko na po nakita yung mga yon. May mga dalang sandata. Narinig ko rin na aatake sila. Doon ako nakaisip na gisingin kayo. Wala ka na bang ibang napansin sa kanila? O may iba ka pang narinig na sinabi nila? Wala na po ako maalala eh. Basta ang pagkakaalam ko lang, lulusob sila. Alam mo naman na pinagbabawal kong lumabas ng gabi ang mga taga rito. Ang pwede lang na nasa labas ay ang mga opisyales ko. Opo, alam ko naman po yun. Kaya nga po humihingi ako ng paumanhin eh. Hindi ko rin po kasi talaga maintindihan ang sarili ko kagabi. Hindi ako mapakali. Pakiramdam ko may hindi tama eh. Parang naramdaman ko siguro na may mangyayari talagang hindi maganda. Pero dahil sa pagbibigay abiso mo sa amin, marami kang nailigtas na buhay. Naagapan ng kanilang paglapit dito. Kaya naman, nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi po ako mapaparusahan? Ay bakit? Gusto mo ba? Hindi po. Ayaw ko po. Sa ginawa mo, napatunayan ko na talagang mahalaga na para sa inyo ang mga residente rito. Kaya naman, mamayang gabi, magpapadala ko ng mga bagong supply ng karne at gulay sa inyo. Dadagdagan ko rin ang bigas ninyo. Para yan sa ginawa mong kabayanihan. Naku, maraming salamat po talaga. Pero sigurado kang wala ka nang narinig na ibang bagay sa sinabi ng mga dayo? Wala na po eh. Tumakbo na po kasi kagad ako. Kung ganun eh, sige, makakaalis ka na. Paulit-ulit akong yumuko noon bilang pagbibigay galang. Hinatid na rin ako ni Monching palabas. Napabuntong hininga na lang ako. Akala ko kasi ay isasalang ako sa matinding parusa. Ay nako, buti naman at na-appreciate nila yung ginawa ko. Kala ko talaga bulilyaso na ako eh. Pero sa susunod, kapag nakarinig ka ng mga ganong klaseng pangyayari, huwag ka nang lalabas ha. Mas mainam ang kaligtasan kung alam mo naman na hindi mo kayang labanan ng mga kagaya nila. Pero aswang ba talaga mga yon? Hindi ko na inuulit ang mga sinasabi ko. Mabuti pa, bumalik ka na sa inyo. Nagmamadali na akong umuwi. Hindi ko na naabutan si Papa. Sasabihin ko sanang hindi na niya kailangan pang mangaso dahil magkakaroon na kami ng maraming supply. Umupo na lang ako sa gilid. Wala akong magawa kaya nagsibak-sibak na lang ako. Pagdating ng hapon, nakauwi na si Papa. Masaya siya sa balitang sinabi ko sa kanya. Kaya inutusan na niya akong manghingi na muna ng mga pangrikado na ihahalo namin sa sinigang na manok. Pinuntahan ko ang bahay nila. Ngunit wala roon si Monching. Si Daniel lang ang inabutan ko. Papasok na sana ako sa bakuran nila pero napansin ko ang dalawang lalaki na may dalang pinturang itim. Ginuguhitan nila lahat ang pintuan ng bahay. Paikesam guhit. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon kaya nilapitan ko si Daniel. Uy, Daniel, anong ginagawa nila? Bakit nila nilalagyan ng mga pintuan ng ganon? Pati inyo meron na rin, oh. Lalagyan din po ang sa inyo. Bakit nga? Para saan? Malapit na kasi ang pagbabalik loob, Kuya Andres. Ano? Pagbabalik loob? Saan? Sinasadya po ng lahat na itago ang tunay na kulay. Pero binabalik din po sa tamang panahon para protektahan ang lahi. Magbabalik loob na po sa dugo. At ang mga ekis na nakikita natin ay mga simbolo po yan ng paghahanda. Sa pamamagitan po niyan, papasok ang basbas ng kapangyarihan ng Panginoon. Nagsalubong ang kilay ko noon ng mga sandaling yon. Nanibago kasi ako kay Daniel. Para kasing hindi siya bata kung magsalita. Masyadong malalim, matalinghaga at hindi ko na maintindihan. Ha? Teka. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Pwede bang babawan mo? Biro lang po. Wala po akong alam. Huy, nagtitripan mo ba ako? Seryoso ako nagtatanong sa'yo eh. Dapat po, hindi po kayo kagad naniniwala sa kung sino lang. Lalo na po sa mga batang kagaya ko.
Abay, loko talaga tong batang to ah. Mabuti pa. Pitasan mo na lang ako dyan ng pangrekado sa sinigang na manok. Napapailing na lang ako noon. Pero ang totoo, alam kong hindi lang yun basta biro. Alam kong may gustong iparating si Daniel sa akin. Nararamdaman ko yun base sa mga tingin niya. May pumipigil lang talaga sa kanya. Nakabalik na ako sa bahay na magulo ang isipan. Dumagdag pa si Daniel sa mga tumatakbo sa utak ko. Bandang hapon, lumabas na naman ako ng bahay. Maaga pa naman kaya pwede pa naman akong gumala-gala. Sa paglalakad ko, nakita ko roon yung matandang babae na nagbigay sa amin ng biko sa daan. Ang matandang babae na naging dahilan kung bakit nanakit ang tiyan namin ni Papa at kung bakit napunta sa lugar na yon. Napansin niya rin ako. Kaya nang subukan ko siyang lapitan, bigla na lang siyang naglakad ng mabilis. Kakasunod ko sa kanya, napalayo na ako sa amin. Wala nang tao sa dinaraanan naming daan. Tinawag ko siya. Umarap siya sa akin ng may nakakalokong ngiti. Iba ang pakiramdam ko sa ngiting yun. Para bang meron siyang itinatago o binabalak na hindi maganda. Dali kong nilisan ang lugar na yon at agad na umuwi sa amin. Sakto na makauwi ako,
nagising si Papa. Ay, tarantado ka. Saan ka na naman ang galing? Pa, may kailangan ka malaman. Meron ako natuklasan. Sira ulo ka talaga no? Pinagbigyan ka na nga sa unang ginawa mo na naman. Makinig muna kayo sa akin, Pa. Meron ako natuklasan. Tingin ko hindi ka talaga maniniwala sa sasabihin ko. Bakit? Ano ba yan? Meron akong narating na bakuran at maraming drum sa paligid. Tapos, yung laman ng drum, puro mga patay na tao. Abay, nasisira ka ba ng ulo? Paano naman magkakaroon ng ganon dito? Abay, hindi ko rin alam. At ito pang malupit. Nakita ko si Monching dun. Kausap niya yung lalaking tingin ko, siya yung pumatay sa mga taong nasa drum. Tapos, ang sabi pa ni Monching, ihanda raw mga yun sa pagbabalik loob. Hindi ko maintindihan eh. Ano ba talaga yung pagbabalik loob na sinasabi niya? Andres, wala akong panahon para makipaglokohan sa'yo. Papa naman, wala ka na bang tiwala sa akin? Tingin mo talaga gagawa ko ng kwento? Totoo nakita ko. Sa loob ng drum, may mga bangkay ng tao. Kung totoo nga yan, dapat malaman ito ni Inang Sabel. Hindi. Hindi niyo to dapat malaman. At bakit hindi? Siya ang namumuno sa lugar na ito Kung may ginagawa ng kababalagang niyang si Moncheng, dapat lang na malaman ni Inang Sabel para maparusahan. Paano kung alam din yun ni Inang Sabel? Pero wala siyang ginagawa. Ha? Anong ibig mo sabihin? Imposibleng hindi alam ni Inang Sabel yun. Ang lapit lang nun dito Kaya nga wala muna tayong pagsasabihan. Kapag nalaman nilang nalaman natin yon, baka pag-initan nila tayo. Ay, Diyos ko. Ano ba talaga sila? Anong klase mga tao ba sila kung gagawa sila ng ganon? Yun nga ang aalamin ko, Pa. Dahil sa mga nangyayari, nagkaroon na tayo ng dahilan para hindi magtiwala sa kanila ng buo. Anong iniisip mo? Pa, makinig kayo sa akin. Kapag napatunayan ko na may ginagawa sila masama, hindi na tayo dapat nandito. Kailangang umalis na tayo. Sabihin niyo sa akin, sang-ayon ba kayo sa iniisip ko? Oo, sang-ayon na ako. Pero nababahala ako Paano kung malaman nilang may alam tayo? Hindi nila malalaman. Kailangan lang natin mag-ingat. Huwag tayo magpapalata. Kumilos tayo ng gaya pa rin ng dati. Sumang-ayon naman si Papa sa lahat ng sinabi ko, Kabanong. Napagtanto niya rin kasi na buhay din namin ang nakataya roon. Laking pasalamat ko na rin dahil hindi na humaba ang pagkontra niya. Malaking bagay sa akin na alam kong kasama ko siya sa laban na yon. Kinabukasan, tinanghali na naman ako ng gising. Maingay sa labas. Hindi ko alam kung bakit. Pagdungaw ko sa labas, nakita ko ang mga tauhan ni Inang Sabel. May bitbit silang lalaki. Kinakaladkad. Nakatali ang magkabilang kamay at nakatakip ng telang itim ang ulo. Pa, anong nangyari dun? Sino yung lalaking yun? Isa sa mga nanggulo nung gabi. Natagpuan daw nila sa kagubatan. Anong gagawin nila dun? Malamang paparusahan nila. Hindi ko napigil ang sarili kong hindi makichismis ng mga sandaling yon, Kabanong. Naisipan kong puntahan ang kinaroroonan ng lalaking bihag. Pero hindi ako nakalapit. Maraming nagbabantay sa kulungan nito. Napalingon ako nang marinig ko ang pamilyar na tinig ng lalaki. Nakatayo sa likuran ko si Monching. Nakatingin ng seryoso at parang inaalam kung bakit ako naroon. Hoy, ginagawa mo rito? Monching, nandiyan ka pala. Wala. Naintriga lang ako dun sa lalaking yon. Sino ba yon? Kalaban. Nahuli. Ngayon, bibitayin. Ha? Bibitayin? Ibig mo sabihin, parusang kamatayan? Oo, yun ang parusa para sa mga dayuhang nagtatangkang sirain ng lugar na ito. Saan siya dadalin? Hindi mo kailangan pa malaman. Umalis ka na. Hindi ka pwede rito. Okay. Sige. Balitaan mo na lang ako kung ano nangyari sa kanya. Hindi na siya nagsalita. Nakatingin lang siya sa akin. Noong mga sandaling yon, pakiramdam ko ay nakakalata na rin si Monching sa akin. Pero kahit na ganon, pinagpatuloy ko pa rin ang pagpapanggap na wala akong nalalaman. Sumapit ang kinagabihan.
Mula sa bahay, narinig naming sumisigaw ang lalaking bihag nila. Mga 10 segundo lang ang itinagal, maya-maya ay nanahimik na rin yun. Narinig na lang din namin na parang nagdiriwang na ang mga tao. Nagsisigawan sila at nagpapalakpakan pa nga. Parang kaligayahan nila ang pagpaparusa sa lalaking nabihag. Kaming dalawa ni Papa, tahimik lang kami. Hindi namin alam kung dapat bang matuwa kami dahil naparusahan ng dayong kalaban nila. Pa, ayos ka lang? Bakit pinagpapawisan ka ng ganyan? Nainitan ka ba? Ang lamig naman ah. Hindi ko nga alam, Andres eh. Kanina pa ito. Kumain naman na ako. Pero pakiramdam ko, gutom na gutom ako. Ikaw, ayos ka lang ba? Kanina ko pa napapansin na dura ka ng dura. Para kang aso ah. Hindi ko nga rin alam pa eh. Kanina pa ako naglalaway. Bigla na lang akong naging ganito. Akala namin ng tatay ko ay normal lang ang nangyayari sa amin. Pinapalagay namin na baka dala lang din ng panahon kaya namin yun nararanasan. Pero sa mga sumunod na araw, napapansin namin na napapadalas na ang weirdong nangyayari sa katawan namin. Nararanasan ko na rin ang pagtagaktak ng pawis ko at ang matinding gutom kahit na kumain naman ako. Pareho na rin kaming naglaway ni Papa. Ang dami na naming dura sa bakuran. At ang pinaka-weirdong nangyari sa amin noon, pareho naming naisip na kainin ng buhay ang nakikita naming manok sa kabilang bahay kahit na buhay pa yon. Ano ba pa? Bakit mo ba sinasampal ang sarili mo? Hindi ka ba nababahala? Hindi na normal ang naiisip natin eh. Kailangan natin magising sa katotohanan bago pa tayo makagawa ng masama. Kapag nalaman nila Monching to, baka magtaka sila kung anong nangyayari sa atin. Kumalma ka lang. Malalaman din natin kung anong nangyayari sa atin. Sa ngayon, kailangan natin makapag-isip ng... Andres, hindi kaya... Hindi kaya ano? Hindi kaya... baka aswang na tayo. Ha? Bakit naman tayo magiging aswang pa? Pambira naman yung iniisip nyo. Ganito ang pakiramdam ng mga aswang. Yung mga aswang na magsisimula pa ng maging aswang, ganito ang mga sintomas. Saan nyo naman nalaman yung impormasyon na yan? Sa mga kaibigan kong taga-Kapis. Andres, hindi ko alam pero tingin ko magiging aswang tayo. Paano kapag nalaman nila Inang Sabel, yung tungkol dito? Baka maslangin din nila tayo kagaya ng ginawa nila doon sa lalaking nabihag nila. Shh! Huwag na kayo munang mag-isip ng ganyan. Hanggat nasa katinuan pa tayo, hindi mangyayari ang iniisip nyo pa. Ano nga gagawin natin? Pa, kumalma ka lang. Akong bahala sa atin. Gagawa ko ng paraan para malaman kung anong sakit ang dumapo sa atin. Kaya relax ka lang, okay? Sige na, maupo na muna kayo. Hindi tayo magiging aswang. Hindi.
Maria. Nagsabel, wag niyo kami parusahan. Hindi kami aswang. Agno, bakit ko naman kayo parurusahan? Wala naman kayong ginagawang masama. Sa katunayan dapat pa kaming maging masaya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Hindi ka galit? Hindi. Walang dahilan para magalit. Masaya ako na unti-unti na rin kayong magiging kagaya namin. Anong ibig niyo sabihin? Monching, ano ba nangyayari sa amin? Ang mga nararamdaman at nararanasan niyo ay mga sintomas ng pagiging aswang. Ha? Anong sinabi mo? Aswang kayong mag-ama. Kabilang kayo sa amin. Sinasabi mo bang ang lahat ng narito ay mga aswang? Tama ang iniisip mo, Agno. Ang mga narito ay aswang. At ang dahilan kaya nanatili kayong ligtas sa lugar na ito ay dahil aswang din kayo. Paano nangyari yun? Wala naman kaming dugong aswang Kabilang kayo sa amin. At dahil kayo ay kadugo na namin, mananatili kayo rito habang buhay. Kikilalanin yung pamilya at lahi ang mga taga rito. Hindi namin gagawin yan. Meron kaming sariling buhay na malayo sa ganitong sistema. Hayaan nyo na kami. Hayaan? Sa tingin mo ba kapag bumalik kayo sa inyo magiging normal pa ang lahat? Hindi na. Isa na kayong aswang. Palagi kayong matatakam sa karne ng hayop. Palagi kayong matatakam sa laman ng tao. Kaya kung babalik kayo roon, mas malalagay lang ang buhay nyo sa panganib. Maraming papatay sa inyo. Sa oras na malaman ng mga tao na aswang kayo, ay tutugisin nila kayo. Niloko nyo kami. Lalo ka na, Monching. Sabi mo yung mga dayo yung aswang. Kayong lahat pala ang aswang. Masyado kasi kayong bulag. Kaya huli mo na nahalata lahat ng mga palatandaan na nasa baryo kayo ng mga nilalang na hindi normal. Ngayon, kailangan nyo lang tanggapin ang kapalaran ninyo. Magiging kaisa na namin kayo. Kung gusto niyo bang tumagal sa mundong ito, kailangan niyong umiwas sa mga tao. Sila ang magdadala ng panganib sa buhay ninyo. Itong lugar na ito ang natatanging tahanan para sa inyo. Kaya dito kayo manirahan hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay ninyo. Hindi ako papayag. Wala ka nang magagawa, Andres. Ito na ang kapalaran ninyo. Manching, dali na sila sa kusina. Bigyan sila ng pagkain bago pa mamatay sa gutom ang mga yan. Ano bang tinitingin-tingin nyo? Dalhin nyo na yung mga yan sa kusina. Para kaming
Bakit parang ang lakas-lakas ko? Pa, kinain natin ng buhay yung manok at pato. Ano? Kinain natin ang buhay? Tayo ang pumatay dyan? Pa, wala na tayong magagawa. Aswang na tayo. Nararamdaman ko ang kakaibang dugo na dumadaloy sa ugat ko. Hindi na tayo tao pa. Hindi na tayo normal. Pa, anong gagawin natin? Umalma ka. Hindi pa katapusan ng mundo, Andres. Makinig ka sa akin. Pero makinig ka sa akin. Gagamitin natin itong pagiging aswang natin para makalis dito. Gagamitin natin ang pagiging aswang natin? Paano? Nararamdaman mo ba? Ibang lakas na meron tayo. May kakayahan tayo makalis sa lugar na ito. Siguradong mabilis ang kilos natin nito. Kailan tayo tatakas? Kapag abala na ang lahat. Sa gabi ng pagbabalik loob nila. Pero saan tayo pupunta? Makakabalik ba tayo sa dati? Walang kasiguraduhan. Pero sa ngayon, isipin na muna natin kung paano tayo makakalis sa impyernong ito. Gusto niyo pong umalis dito? Napalingon kami ni Papa sa pintuan ng marinig ang tinig ng batang si Daniel. Hindi namin itinuloy ang usapan namin. Wala na rin kasi kaming tiwala sa batang yon. Hindi gaya ng ibang aswang dito. Mahina pa po kayo. Wala pa kayong kakaya makatakas pa dito. Hindi pa kayo mabilis. Hindi pa rin kayo malakas. Lahat po ng mga bagong sibol na aswang ilang buwan pa ang kailangang hintayin bago nila taglayin yung kakaibang lakas at bilis ng isang aswang. Bakit mo ito sinasabi sa amin? Dahil mamamatay po kayo kapag sinubukan yung tumakas, kahit bago pa lang kayo bilang aswang, mas mabilis po ang hahabol sa inyo. Wala kaming pakialam. Huwag mo kami kausapin, bata. Wala kaming tiwala sa'yo. Kagaya ka rin nila. Manluloko. Aswang. Aswang na rin po kayo. Pareho lang po tayo. At kagaya naming lahat, kailangan nyo rin pong matutong manloko para makalis dito. Isa po sa natural na ugali ng mga aswang ang panluloko at panlilinlang Kaya alam ko po, matututunan nyo rin po yun sa mga susunod na araw. Manimik ka! Kung wala kang may tutulong, umalis ka na lang dahil baka patulan na kita. 5 araw mula ngayon, gaganapin na po yung pagbabalik loob. Lahat po ng aswang na kabilang sa angka na ito dadalo. Sa gubat po idadaos. Dumaan po kayo sa ilog. Kapag nalagpasan nyo yung ilog, makakalis na kayo dito. Bakit mo kami tinutulungan? Kasi, kagaya nyo rin po, biktima rin ako. Pero ang pagkakaiba lang po natin, wala na akong pag-asang makaalis. Kayo, meron pa po. Teka, anong sinasabi mo? Normal na tao lang din po ako noon. Kasama na mama at papa ko. Namumundo kami para maganap na makakain. Pero nahuli kami ng tauhan ni Inang Sabel. Ginawa nila kaming aswang. Ako, si mama at si papa. Namuhay kami rito at nasanay na lang kami sa ganitong buhay. Pero 2 taon lang po makalipas, namatay ang mama at papa ko nang isama sila sa laban kontra sa mga manunugis. Yung manunugis, sila po yung mga kalaban nating mga aswang. Yun po ang kwento ko. Yun po ang dahilan kung bakit gusto ko po kayong makalabas dito. Kung aalis kami, sumama ka na rin sa amin. Hindi ka naman pala kagaya nila Hindi po pwede. Kahit sumama rin naman ako sa inyo, wala rin po mangyayari, mamamatay din po ako. Ha? Teka, anong sinasabi mo? Lahat po ng mga aswang dito ay magkakakonekta ng buhay. Noong bago pa lang po ako dito, meron silang ginawa na makapangyarihang ritual na kung saan ang kaluluwa mo at ang kaluluwa ni Inang Sabel ay magiging iisa. Ibig sabihin, magiging isa ang buhay ninyo. Hindi kapag namatay ka, mamamatay din si Inang Sabel? Hindi. Isa ang buhay namin, pero hindi po nakadepende ang buhay niya sa buhay ko. Ang buhay ko po nakadepende sa buhay niya. Teka. Medyo magulo pero naiintindihan ko. Ibig sabihin, kapag pinatay si Inang Sabel, lahat ng aswang dito ay mamamatay. Ayun, ganun na nga po. Kaya nga mas mainam po na umalis na kayo bago pa nila gawin sa inyo yung ritual.
Sa oras na magawa na nila yun, hawak na ninang sa bilang buhay ninyo. Kaya habang wala pa, umalis na po kayo. Habang pagmamayari nyo pa yung buhay nyo. Huwag na po kayo magsayang ng oras. Kanina, sinasabi mo na mapapahama kami kapag tumakas kami. Tapos ngayon, sinasabi mo na tumakas na kami. Ano ba talaga? Gusto kong tumakas kayo kapag kaya nyo na. Pero hanggat hindi nyo pa po kaya, dito na po muna kayo. Meron po kong alam na paraan para magkaroon na po kayo ng sapat na lakas at bilis para madali kayo makaalis. Ha? Ano bang paraan? Sabihin mo. Kahit na ano gagawin namin. Kailangan nyo pong tumikim ng dugo't laman ng tao. Ha? Hindi mangyayari yan. Ang mga aswang ay mas madaling maging ganap na aswang kapag may dugo na ng tao na dumadaloy sa ugat nila. Kung gusto nyo makaalis, kailangan nyong gawin yun. Anak, wala na tayong ibang paraan eh. Yun na lang. O sige, kung yun lang ang paraan, may alam ako. Sariwang dugo ang kailangan at sariwang laman. Sinasabi mo bang kailangan namin pumaslang ng tao? Hindi. May alam akong pinag-iimbakan ng mga sariwang dugo. Kahit yun lang ang inumin po ninyo, mas effective po yun. Ikaw ang kukuha. Baka naman mapahamak ka. Makakaroon lang po ng kahulugan ng buhay ko dito kung magagamit ko po ito sa kabutihan eh. Kaya masaya po akong mamatay kung para po ito sa ikabubuti ng iba. Ay, Diyos ko. Pambihirang bata to. Ang bata mo pa para isipin ang mga ganyang bagay ah. Bukas po ng gabi, makita po tayo sa bahay po ninyo. Ibibigay ko na po sa inyo yung sariwang dugo.
ang mga manunugi sa kagubatan. Hindi ko alam kung papaano nila nalaman na aswang kami, pero bigla nila kaming pinalibutan. Aswang! Ang lakas naman ang loob niyong sumugod ng kayong dalawa lang. Sandali lang, hindi kami masasamang aswang. Biktima lang din po kami. Hindi mo ako malilinlang. Lahat ng aswang ay masasama. Kaya katapusan niyo na ngayon. Sandali lang, Mang Timor. Oh, bakit Tomas? Parang kilala ko yung mga yan eh. Tomas? Ikaw ba yan? Tinutukan kami ni Tomas ng ilaw. Nang makilala niya kami, ay agad siyang lumapit sa amin. Pero dumistansya din siya kaagad nang mapagtanto na aswang na kami. Kilala mo ang dalawang yan, Tomas? Opo, Mang Timor. Kasama ko silang tumakas sa mga sindikato. Nagkaiwalay kami. Hindi po sila masasamang tao. Pero mga aswang na sila eh. Ano ba nangyari, pre? Hindi rin namin alam eh. Basta, nanakit na lang yung tiyan namin matapos namin kainin yung binigay sa amin ng matandang babae. Pagkagising namin, nasa baryo na kami ng mga aswang. At wala na kami magawa kundi sumunod sa kanila. Mang Timor, kilala ko talaga ang mga yan. Biktima lang din sila. Baka naman may pwede tayong gawin para maibalik sila sa dati. Nagmamakaawa ko sa inyo. Tulungan niyo kami. Hindi namin gusto ng ganitong buhay. Ibalik niyo sana kami sa pagiging normal. Pakiusap. Nakatikim na ba kayo ng dugo o karne ng tao? Hindi pa. Ang nakain lang namin eh, hilaw na karne at buhay na pato at manok. Pero hindi pa kami nakakatikim ng kahit na anong dugo o laman ng mula sa tao. Huminga ng malalim ang matandang lalaki. Ibinabanan niya ang hawak niyang itak at nakahinga naman kami ng maluwag ni Papa. Itatali na muna namin ang mga kamay ninyo para makasiguro kaming wala kayo makakagat sa oras na bigla kayo matakam. Dadali namin kayo sa kampo. Susubukan ko kayong ibalik sa normal. May pag-asa pa ba kaming maging normal na tao ulit? Ilang beses ko lang ginagawa ang pagkontra sa Yanggaw. Hindi ako pumalpak. Pero depende pa rin niya sa katawan ninyo. Mga kasama, talian nyo na mga kamay nila at bumalik na muna tayo sa atin. Tama lang ang desisyon nyong huwag na munang lumusob ngayon. Bakit? Sa baryo ng mga aswang, nag-aanda na sila sa pagdating ninyo. Nakakalat sila sa gubat na ilang metrong distansya sa baryo. At meron silang nilagay na mga patibong sa loob ng lugar nila. Kaya hindi nyo sila basta-basta mapapasok kahit na mas marami kayo. Tumango na lang ang matandang lalaki sa amin. Hindi na kami nagtagal doon at tinalian na rin nila kami. Naglakad kami ng halos 2 oras. Narating namin ng isang baryo na malalakas ang ilaw sa bawat kabahayan. Solar panel kasi ang ginagamit nila roon. Mas, wala tayo magagawa. Kailangan mo muna silang igapos hanggat hindi ko pa naihahanda ang mga gamit ko. Maya-maya babalik ako. Ikaw na munang bahala sa kanila, total. Kilala mo naman ang mga yan. Sige po, ako na pong bahala sa kanila, Mang Timor. Tomas, paano ka napunta sa ganito? Buti ka pa, sa ganito ka napunta. Pero kami sa impyerno eh. Pasensya na kung nag-iwalay tayo. Hindi ko rin gusto sa ganyan kayo mapunta. Nung tumakas ako, sila nagligtas sa akin. Akala pa nga nila aswang ako eh. Pero nung mapatunayan na hindi naman, tinuruan nila ako kung paano pamatay ng aswang. Isa sa mga dahilan kung bakit ako sumama sa kanila kasi nagbabakasakali akong makita ko kayo sa kagubatan. Ang malaga eh, ligtas ka. At nagkita-kita tayo ulit. Tomas, mapapagaling ba talaga kami na matandang yon? Oo, matinik na albularyo si Mang Timor. Mapapagaling niya kayo. Saksi ako nitong mga nakaraan eh. Marami siyang napagaling na kagaya nyo. Mga taong nabiktima ng Yanggaw. Yung paraan ng mga aswang para gawing aswang din ang normal na tao.